Hello mga ka-cervix! So, hindi naman mapagkakaila ng mga ka-cervix na pagkatapos ninyong mga anak at meron kayong mga laceration is marami pong takot talaga na magpatahi ng kanilang mga laceration. Pero ito yung isang tanong ni ma'am. Sabi niya, "Ma'am, if may laceration po, pwede po hindi ipatahi if ayaw ng mami?" Sabi niya ni Ma'am Mafe Dilihero Bonggay. Ganito po kasi ang mga ka-cervix. Meron pong mga lacerations na pwedeng hindi natahiin at meron din naman pong mga lacerations na kahit umayaw ka ay dapat tahiin. Ano nga ba yun? Meron po kasi tayong mga lacerations. Yan po ay kinakategorize into 4 degrees o 4, which is the first degree, second degree, third degree hanggang 4th degree of laceration. Yan po ay ina-assess namin mga midwife or mga doctor pagkatapos namin magpaanak, pagkatapos yung mga anak. Meron pong mga lacerations na nasa first and second degree na pwedeng hindi na siya tahiin. Kapag ang lacerations niyo po within first and second degree is hindi naman po siya masyadong na-distort o hindi masyadong nasira yung forma ng inyo pong pempem. Tapos, wala siyang pagdurugo, is pwede po yan na hindi natahiin. Pero, meron po mga lacerations na kahit first degree lang, pag tinignan namin at yan po is nagbubukal at nagdudugo, hindi po pwedeng iiwanan yan at hindi po pwedeng hindi tatahiin yan. Kahit pa ayaw ng mother, yun po mga nagpapaanak ang magdedesisyon. Once na-assess po namin na inyong lacerations po is kailangan po talagang tahiin dahil magkukos po ng discomfort sa inyo, magkukos po ng bleeding sa inyo after nyo pong mga anak, hindi po pwedeng hindi natin tatahiin yan. Alam nyo ba mga ka-cervix na napakaswerte ninyo, napakaswerte natin ngayon kasi ngayon po is nagkakaroon na po ng perennial suturing or nagtatahi na po ng mga lacerations niyo. Kasi yung mga nakaraan nating mga ninuno or mga nakaraan pa kasi uso pa po ninyo mga nanganganak sa bahay at syempre yung mga nagpapaanak po sa bahay, hindi pa po sila nagtatahi. So yung iba is malalaki yung lacerations, may maroon po mga malalaking lacerations at hindi na po yung natatahi. So nagkakos po yun sa kanila ng discomfort kasi po minsan may mga sumisingaw-singaw, minsan masyado nang maluwag, lalo pang nagluwag yung kanila pong mga pempem. Dahil po yung mga lacerations nila before is hindi na po siya nag-heal or bumalik sa dati gawa ng mga lacerations na hindi po na-repair. So maswerte tayo ngayon mga ka-cervix na nagkakaroon na po tayo ng perennial suturing or nagtatahi na tayo ng mga pempem after po mga anak. Kapag may mga lacerations po na kailangan talagang tahiin. Kasi nga iba talaga natatakot na. Kasi nandito na, naiisip nila yung mga kunento sa kanila ng mga before, ng mga nanganak. Kasi ang sakit magtahi, ang sakit magpatahi, kaya huwag ka na magpatahi. Hindi po kayo masusunod sa mga ganyang lacerations. Pag po na-assess namin na ang lacerations niyo is pwede namang hindi tahiin, hindi nagdudugo, hindi siya madideform yung inyong pempem, walang problema. Hindi po natin tatahiin yan. Kung hindi naman kinakailangan. Pero kapag kinakailangan pong tahiin, kailangan po talaga yun. Para po sa inyo na rin. Ika nga, diba? Tiis ganda. So, hindi naman po sa lahat ng oras, yung pagtatahi talaga is wala, 100% wala kayong mararamdaman. Kasi po, may involved dyan na skin, may involved na muscles, may ano pang mga parts dyan sa inyong perineum, ang kailangang, ang natatouch. Kaya hindi po lahat talaga siya namamanhid. Lalo na po yung sa may skin part. Kasi minsan, skin lang yun na-detach, tapos may muscle, ang muscle lang doon sa kabilang part. So, dito sa pag-skin lang, medyo mararamdaman nyo talaga po yun kasi wala halos siyang laman. So, yun yung mga part talaga na hindi talaga siya halos na tinatalaban ng pampangini. So, pero kung mga muscle part yan, mga internal na lacerations, tatalaban po yan ng pampangini. Huwag kayong matakot. For your own sake din yan. At para sa ikagaganda rin ng inyong mga pempem yan. Para hindi siya deform, hindi siya miwi, hindi siya maluwag, hindi siya sumisingaw, o kung ano pa. So, yun lang mga ka-cervix. Abangan nyo yung sunod ko nito, part 2 nito, kasi i-discuss ko sa inyo yung different degrees of laceration. Kung ano ba, alin ba doon yung tinatahi pa, alin ba doon yung hindi na kailangan tahin, alin ba doon yung dapat tahiin pa. So, yun lang mga ka-cervix.